Walong opisyal ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kasabwat umano niya sa crimes against humanity noong drug war ayon sa prosecutor ng International Criminal Court. Sila ay sina dating Special Assistant to the President at ngayoy Senador Bongo, dating PNP Chief at ngayoy Senador Bato de la Rosa, dating PNP Chiefs Oscar Albayalde at Camilo Cascolan na yumao noong 2023. Dating CIDG Deputy Director Vicente Danao, dating NBI Director Dante Gueran, dating PDEA Chief Isidro La Peña at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na itinangging may kinalaman siya sa extrajudicial killings. Nauna na ring itinanggi ni Go ang paratang. May unang balita si Dano Tingkungko. 8 kilalang kaalyado at dati mga opisyal ng Administrasyong Duterte ang tinukoy sa dokumentong inilabas ng International Criminal Court na mga co-perpetrator o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang war on drugs. Ang ilan sa kanila kasalukuyang matataas sa opisyal, gaya ni na Senador Bongo at Bato de la Rosa. Paglilinaw ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, hindi nangangahulog ang akusado na rin o may mga kaso na ang mga pinangalanang co-perpetrator. Binanggit lamang sila sa konteksto ng pagkukwento kung ano ba ang ginawa ni Duterte. Pero sa nakikita ko mukhang nagkaroon ng kaintindihan yung defense at saka prosecution na mag-unseal o isa publiko yung ibang pangalan para mas maintindihan ng taong bayan ng even ng labas sa Pilipinas kung ano ang kinikwento. Kumbaga makakatulong ito dun sa pagkukwento nila sa papel ni Duterte. Nauna nang itinanggi ni Senator Go ang mga paratang na anyay walang batayan, hindi patas, hindi makatarungan at walang kaugnayan sa katotohanan. Si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre pinabulaan ng kasabwat siya sa extrajudicial killings. But I've never engaged in any extrajudicial killing. Hindi ko sinuportahan yan. Kung meron man, hindi ko nga alam yan eh. As a matter of fact, during my time as Secretary of Justice, they made a big fuss about the killings of Kian de los Santos, Carlos Arnaiz, and Culot de Guzman. I was instrumental in bringing all the parents and relatives of these three to Malacanang, Bahay Pangarap. And because of this, they were able to meet with the president. And after that meeting, charges were filed against these policemen, and trials were conducted, and they were all convicted. Patutsyada pa ni Aguirre, dinawit lang anya ng ICC Office of the Prosecutor ang pangalan niya para bigyang kredibilidad ang sinasabi nitong common plan para i-neutralize ang mga kriminal na sangkot sa illegal na droga sa pamamagitan ng pagpatay. So, ang naging partisipasyon ni Aguirre bilang Justice Secretary nung panahon ni Duterte ay doon sa bahagi pa nga ng aiding and abetting o pagtulong na gumawa ng atmosfera o mag-udyok sa iba na pumatay. Si Bato de la Rosa din, merong mga statements nung ipinapaliwanag nga nila sa publiko ano ba itong tokhang na ang tono ay kill, kill, kill. Yung buong setup na yon ang nagbibigay ng pananaw sa mga tao na covered ang lahat. Tokhang is a national policy. Sinisikap pa naming kunin ang pahayag ng ibang mga pinangalanang co-perpetrator pero wala pa rin silang tugon sa ngayon. Sa susunod na Lunes, February 23, magsisimula ang confirmation of charges hearing kay Duterte. Araw-araw maliban sa Miyerkules, 10 a.m. to 3 p.m. The Hague time o 5 to 10 p.m. oras sa Pilipinas. Sa pagdinig, aalamin kung may sapat na basehan para tumuloy sa paglilitis si Duterte. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Tinawag na publicity stunt ni Senate President Tito Soto ang inihaing petisyon sa Korte Suprema para i-cite siya ng indirect contempt. Ang nasabing petisyon ay sinampa ng ilang abogado at individual laban kay Soto ay kaugnay sa mga pahayag niya sa desisyon ng Korte Suprema ukol sa Articles of Impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon. Sabi ni Soto, hindi batayan para ma-cite ng indirect contempt ang pagsasabi ng hindi pagsang-ayon sa desisyon ng Korte. Dapat aniyang alamit
ito ni Attorney Ferdinand Topacio na isa sa mga naghain ng petisyon, lalo na't matagal na anyang may record si Topacio ng pagpuna sa mga desisyon ng korte na hindi pabor sa kanyang kliyente. Sasagot daw si Soto sa petisyon kapag iniutos na ito sa kanya ng Korte Suprema. Inaprubahan na ng Department of Education ang 5-day wellness leave para sa mga guro at staff nito. Alinsunod ito sa Mental Health Act at Wellness Leave Policy ng Civil Service Commission. Ayon sa DepEd order, pwedeng mag-file ng wellness leave ng paisa-isang araw o hindi lalampas sa 3 magkakasunod na araw. Hiwalay ang 5-day wellness leave sa mga sick leave at vacation leave. Layunin ng wellness leave na mabigyang prioridad ng mga staff ang kanilang kalusugan. Muling nagbabala ang Department of Social Welfare and Development laban sa paggamit ng mga peking dokumento para makakuha ng tulong mula sa ahensya o gobyerno. Git ang DSWD, mahigpit na pinagbabawal sa batas ang paggamit ng peking ID o anumang falsified na dokumento para humiling ng ayuda. Maring maharap sa reklamo ang mahuhuling gumagawa nito. Suportado ng National Police Commission ang panukalang Defensive Driving Protection Act sa Senado. Sa ilalim ng panukala, hindi i-detain ang mga motoristang may maipapakita agad na ebidensyang magpapatunay na wala silang pananagutan sa kinasangkutang disgrasya tulad ng pagpapakita ng dashcam o CCTV footage. Ayon sa NAPOLCOM, hindi dapat default o agad inaaresto ang motorista kung may malinaw na ebidensyang wala siyang sala o kasalanan. Masusolusyonan daw ang panukalang ito ang matagal na anilang butas sa traffic enforcement. Isang motorista ang pansamantalang na-detain nitong isang linggo matapos tamaan ng isang taong nahulog mula sa LRT-1 sa Quezon City. Pinalaya rin siya kalaunan dahil hindi siya nakitaan ng pulisya ng pananagutan matapos magdesisyon ang kaanak ng nahulog na hindi na rin nila irereklamo ang driver. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.